Sa iba't ibang ulat at testimonya, madalas maiugnay si Sammy Uy sa ilang personalidad sa politika at negosyo. Bilang negosyanteng nakabase sa Davao, lumilitaw siya sa mga larawan at pagpupulong na naging bahagi ng diskurso tungkol sa ugnayan ng negosyo at politika. Kaya patuloy siyang nasasangkot sa usapin ng impluwensya at kapangyarihan sa bansa. The Philippine Showbiz List presents mga personalidad na may koneksyon di umano kay Sammy Uy. About Sammy Uy. Si Samuel Sammy Uy ay isang Davao-based businessman na nagmula sa mayamang Filipino-Chinese family. Kilala siya sa pagiging low-key, ngunit may malawak na koneksyon sa mga negosyante at ilang political personalities. Sa halip na maging isang public figure, mas nakilala siya bilang isang behind-the-scenes na negosyante na may interes sa iba't ibang industriya. Kabilang sa negosyo niya ay ang distribution ng household goods, pati na rin ang real estate leasing, poultry farm operations, at iba pa. Batay sa pinakabagong General Information Sheet ng 3S Realty, na nag-ooperate sa ilalim ng pangalang Hotel Uno, nakasaad na si Sammy, ang registered chairman at president ng kumpanya. Si Sammy ay isa ring director ng Millennium Cars Mindanao Incorporated. Nakalista rin siya bilang isa sa mga director at opisyal ng Ricardo Limso Medical Center Incorporated, kung saan siya ay may 17.23% na pagmamay-ari sa kumpanya. Rodrigo Duterte. Ang relasyon ni Sammy kay former President Rudy Duterte ang pinakasentro at pinakapundamental sa lahat ng koneksyong iniuugnay sa kanya. Hindi ito isang biglaang ugnayan na nabuo lamang dahil sa politika, sa halip, ito ay isang matagal ng personal na pagkakaibigan na nagsimula pa sa Davao, bago pa man umabot si Digong sa national power. Sa maraming paglalarawan, si Sammy ay kabilang sa mga taong nasa social at inner circle ni Digong noong siya ay mayor pa lamang. Mas naging malinaw ang visibility ng relasyon nila noong 2016 presidential campaign kung saan si Digong ay tumakbo at kalaunan ay nanalo bilang Pangulo. Sa panahong ito, si Sammy ay kinilala bilang isa sa mga main supporters at campaign donors. Ayon sa mga ulat, siya ay kabilang sa grupo ng mga Davao-based businessmen na nag-ambag ng malaking halaga sa kampanya, na umabot sa daan-daang milyong piso sa kabuuan. Ngunit hindi lamang sa campaign support umiikot ang kanilang ugnayan. Pagkatapos ng eleksyon, habang si Digong ay nasa kapangyarihan, nanatiling lumilitaw ang pangalan ni Sammy sa mga diskusyon tungkol sa financial disclosures at personal transactions. Ayon sa ulat, mula 2012 hanggang 2022, umabot sa 800,000 pesos hanggang sa 3 million pesos ang personal loans ni Digong kay Sammy, batay sa statements of assets, liabilities, and net worth ng dating Pangulo. At sa pagbabalik ng usapin sa mga pagdinig ngayong taon, muling naging sentro ng diskurso ang kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, ang focus ay hindi lamang sa campaign donations o loans, kundi sa mas mabigat na alegasyon ng umano'y ilegal na pinagmumulan ng pera. Sara Duterte. Ang ugnayan ni Sammy at Sara ay hindi direktang business partnership, kundi nabuo sa political at business circles sa Davao at kalaunay naging bahagi ng mga alegasyon sa national level. Ang mas malinaw na bahagi ng kanilang koneksyon ay lumitaw sa mga ulat at testimonya hinggil sa mga financial transactions na naganap sa pagitan ng 2011 at 2012. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, kamakailan, binanggit ni Antonio Trillanes IV na si Sara ay umano'y nakatanggap ng humigit kumulang 22.3 million pesos na may kaugnayan kay Sammy bilang bahagi ng mas malaking kabuuang 181.6 million pesos na iniuugnay sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Mas pinalakas pa ang usapin nang lumabas sa pagdinig ang ulat ng Anti-Money Laundering Council kung saan kinumpirma na si Sara ay naging benepisyaryo ng mga check transactions na umabot sa humigit kumulang 14.8 million pesos sa pagitan ng October 2011 at April 2012 na konektado kay Sammy at sa kanyang mga associate. Sa panig ni Sara, kilala niya si Sammy Uy na hindi naman nakakagulat dahil sa tagal ng relasyon ng kanyang pamilya sa ilang negosyante sa Davao. Mariin niyang tinutulan ang interpretasyon ng mga kritiko at iginiit na ang mga paratang ay walang sapat na bagong ebidensya at muling binuhay lamang sa pamamagitan ng political hearings. Sa kanyang depensa, ang pagkakaroon ng pangalan sa financial records
ay hindi otomatikong katumbas ng ilegal na aktibidad. Alleged connection of Sammy Uy to other members of the Duterte family. Kasunod ng mga alegasyon na umikot sa pangalan ni Sammy at Digong at sa anak nitong si Sara, pinalawak ng mga congressional hearings at testimonya ang saklaw ng mga pinangalanang personalidad. Sa partikular, lumitaw ang mga miyembro ng pamilya Duterte tulad nina Paulo, Sebastian, Veronica at Shelito Avancenia sa parehong diskurso batay sa sinasabing financial records at affidavit na inihain sa investigasyon. Sa mga alegasyon ni Trillanes, sinabi niya na si Sammy ay umano'y nagkaroon ng financial transactions na umabot sa kabuuang 181.6 million pesos sa iba't ibang miyembro ng pamilya Duterte sa pagitan ng 2011 at 2013. Isa sa mga pinangalanan ay si Paulo Pulong Duterte. Siya ay sinasabing tumanggap ng bahagi ng umano'y pondo na konektado kay Sammy na nagkakahalaga ng 38.3 million pesos. Kasama rin sa mga pinangalanan si Sebastian Baste Duterte. Ayon sa parehong mga alegasyon, siya ay kabilang sa mga umano'y nabigyan ng bahagi ng mga transaksyon na sinasabing nakatanggap ng 51.5 million pesos. Lumawak pa ang saklaw nang maisama rin ang partner ni Digong na si Shelito Hanilet Avancenia at ang anak nilang si Veronica Kitty Duterte. Sa mga alegasyon, sila ay naiuugnay sa umano'y joint account nila kung saan sinasabing may 42.62 million pesos na pumasok at karagdagang 10.65 million pesos na iniuugnay kay Hanilet. Manny Piñol. Kabilang sa personalidad na mayroong koneksyon kay Sammy ay si former Secretary of the Department of Agriculture sa Administrasyong Duterte at North Cotabato former Governor Manny Piñol. Tila hindi nakabatay ang kanilang ugnayan sa business partnership o financial na transaksyon, kundi sa isang matinding public defense at personal association sa loob ng political network ng Davao at ng dating Administrasyong Duterte. Sa gitna ng mga aligasyon ngayon laban kay Sammy sa mga congressional hearings, si Manny ay isa sa mga pinakamalinaw na boses na tumindig upang ipagtanggol siya sa publiko. Sa kanyang Facebook post, inilarawan niya si Sammy bilang isang dear friend. Sinabi din ni Manny na matagal ng low-key friend si Sammy ni Digong at may papel pa umano ito sa ilang social at diplomatic interactions noong panahon ng pagkapangulo, kabilang ang pag-aayos ng ilang high-level contacts. Binigyang diin ni Manny na ang paratang laban kay Sammy ay maaaring bahagi ng political black propaganda na layuning siraan, hindi lamang ang negosyante, kundi pati ang mga taong nauugnay sa kanya sa loob ng political circle. Punto ni Manny, wala siyang direktang kaalaman sa mga sinasabing financial transactions sa pagitan ni Sammy at ng mga miyembro ng Duterte family. Sa halip, ang kanyang depensa ay nakasentro sa personal na pagkakakilala kay Sammy at sa kanyang paniniwala sa integridad nito bilang tao at negosyante. Isinalaysay rin niya na matagal na niyang kilala si Sammy bago pa ang mga kontrobersya at inilalarawan niya ito bilang bahagi ng isang lumang Davao Chinese-Filipino business community na may interes sa appliance retail at agribusiness. Isa sa mga binigyang diin ni Manny ay ang umano'y papel ni Sammy sa mga panahong siya mismo ay nasa ilalim ng political pressure bilang agriculture secretary. Ayon sa kanya, si Sammy ay tumulong na ipagtanggol siya laban sa mga alegasyon ng korupsyon, kabilang ang pag-impluwensya kay Digong upang hindi siya agad alisin sa pwesto. Kalakip ng kanyang post ang isang larawang kuha noong state visit ni Digong sa Japan, kung saan makikitang si Sammy ay nakatayo sa pagitan ni former Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Pangulong Duterte. Ayon kay Manny, kabilang siya noon bilang miyembro ng opisyal na delegasyon ng Pilipinas. Martin Romualdez. Sa gitna ng mga akusasyon laban kay Sammy, ang koneksyon niya kay Martin Romualdez ay isa sa naging mas pinagtutuunan ng pansin ngayon ng publiko matapos muling lumutang ang mga larawan at ilang ulat ng kanilang pagkikita sa loob ng political circle. Isa sa partikular na larawang lumitaw ay mula sa isang gathering sa Davao City, kung saan makikitang magkasama sina Martin, Sammy at Sara Duterte. Sa caption ng naturang post noong June 20, 2019, binanggit ni Martin si Sammy bilang kanyang kaibigan. Sa panahong yon, si Martin ay isa ng prominenteng political figure sa House of Representatives, habang si Sammy ay kilalang Davao-based businessman at iniuugnay bilang malapit sa ilang personalidad sa loob ng Duterte political circle. Isa sa pinakamalinaw na batayan nito ay ang isang social media post noong August 17, 2019 kung saan makikita si Martin kasama si Sammy, si Baste,
at iba pang opisyal ng business figure sa Davao City. Sa naturang post, nagpasalamat si Martin kay Baste sa pag-imbita sa diskusyon tungkol sa Special Economic Zones at tahasan din niyang binanggit si Sammy bilang isa sa mga partners sa layuning mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Dahil dito, ang kanilang pagkikita ay hindi simpleng social gathering lamang sa pananaw ng publiko, kundi naging simbolo ng overlap ng business at political elite networks sa Davao at national level. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!